Banyaga ni Liwayway Arceo. Mukhang artista. Artista nga ba? Artista. Mula nang dumating si Feli kanina ay hindi miminsang narinig ang tanong na iyon na tila ngayon lamang siya nakita. Gayong umuwi siya 2 ulit sa isang taon kung araw ng mga patay at kung Pasko. O napakadalang nga iyon, bulong niya sa sarili. At maging sa mga sandaling ito na wala nang kumikibo at tumitingin sa kanya, ay iyon din ang katunayang wari ay nababasa niya sa bawat matimping ngiting may kalakip na lihim na sulyap. Serbesa ba kamo, bata ka? Hindi naman masama ang amoy, nana. At mula sa salamin sa kanyang harapan ay nakita niya si Nana Ibang sa kanyang likuran. Hinahagod ng tingin ang kanyang kaanyuan. Matagal na pinagmasdan ang kanyang buhok. Hindi ito makapaniwala nang sabihin niyang serbesa ang ipinambasa sa buhok niya bago iyon sinuklay. Nandilat si Nana Ibang nang ulitin niya ang tanong. Ibang-iba na nga ang lahat. Alam kong iyan din ang sasabihin ni nanay at tatay. Matalino kung buhay pa sila. Sino kayang magmamanas sa mga pamangkin mo? Sinabi ko naman sa inyo, ibigay na sa akin, papag-aralin ko sa Maynila. Nag-iisa naman ako, ang hirap sa kanila, ayaw nilang maghiwa-hiwalay. Kung sinunod ko ang gusto ni inang noon, kung natakot ako sa iyakan, noon pa man, alam kong nasa Maynila ang aking pagkakataon. Sasali ba naman ako sa timpalak na iyon kung hindi ako nakakasigurong kaya ko? Pinagpapawisan ka na. Ano bang oras sabi ni Eduardo na susunduin ka? 3:00 daw. Hanggang ngayon ba ganoon dito? 4:00 na. Naiinip ka na ba? Hindi sa naiinip eh. Dapat ay nasa oras ang salitaan. Bakit ay gusto kong makabalik ngayon sa Maynila? Ano? Kahit gabi? Kung sa Amerika nakapunta ako at nakabalik ng mag-isa, sa Maynila pa kaya? Ilang taon ba kung wala sa Pilipinas? Ang totoo? Biglang naunto lang kanyang sasabihin nang marinig niya ang mahinang tatat ni Nana Ibang. At nang tumingin siya rito ay nakita niya ang kulimlim sa mata nito. At bigla-biglang dumaan sa kanyang gunita ang naging anyo. Ang walang malamang gawing pagsalubong sa kanya at nang siya ay paghain ay hindi niya isinabay sa kanyang pamangkin. Ibinukod siya ng hain matapos mailabas ang isang maputi at malinis na kumot na ginawang mantel. Hindi siya pinalabas sa batala nang sinabi niyang maghuhugas siya ng kamay. Ipinagpasok siya ng palanggana ng tubig. Kasunod, ang isa niyang pamangkin na sa pangalan at larawan lalo niyang kilala sapagkat patuloy ang kanyang sustento rito buwan-buwan. Ito ang may dalang platitong kinalalagyan ng isang sabong mabangong alam niyang ngayon lamang binili. Nakasampay sa isang bisig nito ang isang tuwalyang amoy muras. At napansin niyang nagkatinginan ang kanyang mga kaharap nang sabihin niyang magkakamay siya. Wala na siyang balak dumalo sa parangal, ngunit naisip niyang ngayon lamang gagawin ng ganyan sa kanilang nayon. Ika-50 taon ng Plaridel High School, parangal sa unang babaeng hukom na nagtapos sa kanila, napakislot si Feli nang marinig ang busina ng isang tumigil na sasakyan sa harap ng bahay. Sa paligid ng kotse ay maraming mukha ring nakatingin sa kanya. Ang pinto ng kotse ay hawak ng isang lalaking nang mapagsino niya ay bahagya siyang napatigil na makita niya si Eduardo. Ako nga si Eduardo. Nang pagsakay sa kotse ay napatanong si Feli bakit hindi siya sumakay sa likod, katabi sa tabi niya. Alangan na ata, hindi ka ata nagbago, parang mas bata ka pa nga ngayon, sayang, hindi ka makikita ni Munang. Munang? Kaklase natin nung naspat na grado, kami ang bago lang ipinanganak, pang-anim naming anak. Congratulations. Isinuot niya ang salaming may kulay. Tila hindi na niya matagalan ang nakalarawan sa mukha ng mga sumalubong sa kanya. Pagtataka, paghanga. Iwan niya kung alin. At ang buksan ni Eduardo ang pinto sa kotse upang makalabas siya ay lalong mas nagtining ang kawalan ng damdamin kanina pa. At may sumusungaw na luha sa kanyang mga mata. Tila hindi na niya makilala pa ang buok
pook na binalikan niya. Aral na maiugnay sa tunay na sitwasyon ng buhay. Sa panahon ngayon kung saan maraming umaalis ng ating bansa para kumita at iwanan ang kanilang mga anak at kamag-anak. Pagbalik nila sa ating bansa ay tingin natin sa kanila ay mga banyaga dahil iba na ang kanilang paraan ng pananamit at kung paano sila. Kilos ay naiba mula nang sila ay nandito pa at di pa umaalis ng bansa. Maihahalin tulad si Feli sa mga OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa kapalit ng kita na maaaring ipang buhay sa mga pansamantalang naiwan sa Pilipinas. Yun lamang, salamat.